kalamidad, ng tagumpay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Why People Need Another Chance. One more chance, one more chance. All you ask is one more chance. Nahinga na ba kayo ng asawa nyo ng ganyang kanta? One more chance. Nakapagbigay na ba kayo ng ganito sa inyong loved one? Ano kaya ang nangyari kung binigay nyo? Kung hindi naman, siguro nag-iisa na kayo ngayon. One more chance. People ask for more chances. How are we to react to people's mistakes? How are we to react to our own mistakes? Bilang mga Kristiyano, as we grow in the Lord, ang pag-aaral po natin ngayon, why people need another chance. Heavenly Father, we thank you that you are a God of many, many chances. Tinutulungan nyo kami, tinuturuan, ibinabangon, napakabuti nyo. Turuan nyo kay Lord na maunawaan lalo itong mga bagay na may kinalaman sa pagbibigay ng mga muling pagkakataon sa aming kapwa, sa mga nagkakamali, tulad ng ibinibigay niyo po sa aming sarili. If there's anything, Lord, that will hinder your blessings today, we seek forgiveness. We ask you, Lord, to clear the coast, to clear the air. Anything, Father, that will hinder your blessing, we surrender at the feet of Jesus. Cleanse us, purify us, empower us to see you. At nawa, Panginoon, kayo po ang maging tagapagsalita. Kayo po ang aming maging speaker. Use your servant only as your footstool, as your messenger. But the message must come from you, O God. We recognize no other God. We have gathered to hear no one else's voice but yours. Lead your people unto greater godliness, unto deeper knowledge of you, into more Christ-likeness. Glorify yourself and lift up only your name. In Jesus' mighty name, we reject the work of evil, the presence of evil in our midst, and we ask you, Holy Spirit, lead us, teach us. We seek confidently as we ask in Jesus' mighty name. Why people need another chance. Maganda pong pag-usapan natin yung needing another chance. Because many people get to that. We need it, people need it, needing another chance. Why do people need another chance? Unang-una, because people commit mistakes. Because people commit mistakes. Psalm 103 verses 13 to 14. As a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear Him. For He knows how we are formed. He remembers that we are dust. Naaalala ng Panginoon kung paano tayo nabuo. Naaalala niya na tayo'y lupa, na tayo'y alikabok. Kaya nagkakaroon siya ng habag, ng awa. People commit mistakes. Dahil tayo po ay yari sa lupa, nagkamali na tayo noon, at kung hindi pa man, siguro magkakamali pa tayo sa hinabahaba ng buhay. Pagkakamali na hindi sinasadya, mga pagkakamali na huli na nung ma-realize mong mali pala. Kaya sinasabi ng matatanda, walang pagsisising nasa una. Kaya ang Diyos po nagbibigay ng mga second chances. Kahit sa Bible, yung mga nakapatay, especially yung mga hindi naman premeditated but impulsive errors, meron sila binibigay na second chance sa mga nakagawa nun. In fact, Israel had cities of refuge where people guilty of accidental homicide may flee. Meron po sila, ilan yan? 7 ba? 6? Ganun karami mga lungsod sa Israel. Na lungsod dito na kung bigla kayong nakapatay ng kapwa, hindi yung pinlano nyo, inisip nyo, hindi yon. Nabigla kayo o sa pagtatanggol sa sarili, hindi nyo talaga inisip, nabigla, napatay nyo at hahabulin kayo ng mga kamag-anak para gumante, pwede kayong pumunta sa mga cities of refuge and the avenger may not follow you there. Hindi sila pwedeng pumasok at habulin kayo para paghigantihan. Ngayon, yung pong nakapatay ay susuriin ng isang council
And if he is guilty of premeditated murder, he will be driven out. Ibig sabihin, hindi ka pwede dito at pasensya ka kung habulin ka ng mga gumagante. Pero kung nakita nila na talaga hindi sinadya, hindi pinlano, bigla na lang nangyari, bugso ng damdamin, pagkakamali, the manslayer is free to stay in that city and may go out of the city when the high priest dies. And in that case, wala nang hahabol sa kanya. So yung high priest, pag namatay siya, lahat ng tao dun sa cities of refuge may go out. Parang forgiven na. Parang yung life ng high priest, bayad na sa kanila. Which of course, is a very beautiful clue as to the real death of the real high priest, the Lord Jesus Christ, whose death sets us all free. Kaya may inaasahan pa yung mga tao. Kasi, siguro po ang pinakanapakahirap na maramdaman sa buhay, yung wala kang pag-asa. Yung wala kang inaasahan ni anuman. Parang napakahirap, no light at the end of the tunnel, nothing. And it's very, very difficult. So the Lord is the Lord of another chance. Numbers 35:28, sabi nga dyan tungkol sa mga cities of refuge, the accused must stay in this city of refuge until the death of the high priest. Only after the death of the high priest may he return to his own property. So at least may inaasahan sila na baka mamatay yung high priest. Ngayon, kung batang-bata pa yung high priest, mas matanda yung kriminal, sorry. Pero malay nyo naman, mamatay agad yung high priest. At least may inaasahan kesa wala. Kasi po yung taong walang inaasahan, nagiging desperado. At kung nagiging desperado, ano nangyayari? Lalong naninira sa sarili at sa kapwa. Parang kalaban. Pag meron kayong kalaban at nasukol nyo, wala nang maaasahang paraan para makatakas, lalaban na yan to the death. Kaya ang mahusay daw ng mga mandirigma, ang mahusay ng mga nanglalaban, laging binibigyan nyo ng kalaban nyo ng point of exit. Para kung nasusukol nyo, may aasahan pa siyang pwedeng tumakas, hindi kayo lalabanan to the death, tatakas na lang, kasi may hope pa eh. But what do you do to a person who doesn't have any more hope? A person who thinks that he has nothing more to lose. What will you do with that person? Wala na yung kinakatakutan ni ang tendency maging very, very destructive. So the Lord, out of His mercies, not only to the one who has committed the mistake, but to everybody else. Kasi yung nakakommit ng mistake, kung wala ng hope, magdadamay pa ng iba yan. So nagbibigay si Lord ng second chance. Why else do people need another chance? Because many people really learn only after committing a mistake. Because many people really learn only after being afflicted. Pagka lamang nahirapan na, nasaktan na, doon lang natututo. Kaya napakaraming payo ng magulang ang nasasayang. Kasi yung pinapayuhan, bata pa, di pa nasasaktan, di pa nadadala, di pa napapaso, hindi pa nakikinig. Pero oras at nasaktan na, nahirapan na, sasabihin, tama pala si nanay, tama pala si tatay. Kaya lang, nalaman ko hindi dahil nakinig ako sa kanila, kundi dahil hindi ako nakinig. At heto ngayon, nasalanta ako, nawasak ako, nasaktan ako, sugatan, now I'm better. So why do people need second chances? Because many people will not learn until they have already committed the mistake. Sabi sa Psalm 119, verse 67, before I was afflicted, I went astray. But now, I obey your word. Bago ako nasaktan, ako'y naliligaw ng landas, pero ngayong nasaktan na ako, sabi niya, masunurin na po ako. Kasi nasaktan na eh. Alam niyo po ang panalangin ng bawat magulang, bawat matanda. Pakinggan sila ng mga bata at huwag nang i-experience yung pagkakamali para lang matuto. Pero bakit ganon? Kailangang maranasan pa yung pagkakamali para maging marunong. Those who have done wrong can now be wiser. Those who have done wrong can now be more valuable. Ano po ang gagawin niyo sa isang taong nagkamali na, therefore natuto na? Di ba mas mataas na yung credential niya kaysa dati? Sino ba ang mas mahalaga? Halimbawa, sa isang opisina, sa isang organisasyon. Sino yung mas mahalaga ngayon na empleyado? Yung nagkamali na at natuto o yung di pa nagkakamali? Therefore, pwede magkamali pa dahil hindi pa natututo. Kung hindi nyo bibigyan ng second chance, ano lang yun ang mangyayari sa nagkamali? Tatanggalin nyo. Kukuha uli kayo ng bagong wala pang karanasan. Magkakamali yun. Pag kinakamali, tatanggalin nyo uli. Kukuha na naman kayo ng bago. Hindi na kayo tumigil ng pagbabayad sa mga mali nila. Kaya meron daw isang very high-ranking executive, ang laki ng mistake na nagawa niya sa decision.
Sobra ang nalugi sa kumpanya, nag-resign. Nung inaabot niya yung letter of resignation sa presidente, sabi niya, ba't ka nagre-resign? Kasi ang laki ho ng nalugi sa kumpanya dahil sa mali ko. Sabi naman ng presidente, kukahuli ako ng bago para magkamali uli. Ngayong alam mo na yan, nagkamali ka na, magstay ka dito. Malaki ibinayad natin, pero at least hindi mo na siguro ulitin. Kesa kukuha na naman ako ng bago, magkakamali paulit-ulit na lang yan. That's why people need second chances. Because usually, people become better after a mistake. Nakita niyo yung mga asawang na humaling sa iba, kung saan-saan nagsuot, nagkasakit-sakit, nung umuwi sa inyo, halos butot balat, mas appreciated na kayo ngayon. Kung hindi niyo bibigyan ng second chance yan, hindi na niya ma-apply yung karunungan niya. Yun naman depende sa usapan niyo, bahala kayo. No? Pero, isipin natin. Ano pa bang isang dahilan why people need another chance? Because people can repent. People can change. Because people can improve. Because by God's help, and through God's help, no one is hopeless. Ang mga tao ay pwedeng magbago. Ang mga tao ay pwedeng umasenso. Mark 16:9, ano pong nangyari kay Maria Magdalena? When Jesus rose early on the first day of the week, He appeared first to Mary Magdalene, out of whom He had driven, how many, church? 7 demons. 7 impacto pala ang pinalayas ng Diyos kay Maria Magdalena. So kung nagkamali-mali man siya dahil may mga nakatirang demonyo sa kanya, ngayong pinalayas na, tsaka nyo pa siya ngayon aalisin sa buhay nyo, ngayong mabuti na siya, ngayong tama na, na-correct na. Mary Magdalene was changed. So can everybody be? Kaya pala ang hirap pabutihin tong taong to, may nakatirang impacto. Isipin nyo kay Maria Magdalena, 7 ang pinaalis. O nagbibilang kayo ngayon kung ilan nakatira sa katabi nyo? Di ba? Ang mahalaga, magbilang tayo kung ilan nasa atin. Nasa akin ba meron? Bakit ang kulit-kulit ko? Tigas-tigas ang ulo ko. Kailangan ba akong madil? Ano bang nangyayari sa akin? Pinaalis ni Lord yung demonyo. Nagkakamali tayo kumisan dahil may nakatira pala sa atin ganun. May nakakubabaw sa atin ng mga espiritu. Sayang pag walang second chance. Unang-una, kung walang second chance, sayang ang lahat ng Bible characters except the Lord who never made a mistake. Sayang si Moses. Nagkamali siya, pumatay siya ng Egyptian, wala sa panahon. Binigyan ni Lord ng second chance, pero 40 years mo nang nilecturean sa desert bago tinawag ulit sa ministry. May second chance. Sayang naman itong si David, nagkamali, ipinapatay niya si Uriah. May second chance. Sayang naman si Solomon. Sayang ang lahat ng tao sa Biblia. Sayang naman si Peter, itinatwa ang Diyos 3 times. Sayang lahat ng tao. Sabihin niyo sa katabi niyo, sayang kapag walang second chance. Diba? Matatapon ka lang ng ganon. Samantalang pwede naman na masalvage. Yung salvage sa Ingles, hindi yung salvage sa ibinigay natin na meaning, ibig sabihin barilin. Hindi yun. Salvage, ibig sabihin iligtas. Yun ang original meaning naman ng word. People need to be given the opportunity to be better because people can be better by God's help. Why else do people need a second chance? Another chance? Because life is long. Yung nagkamali, may buhay pa yan na ibubuhay. Yung napagkamalian, nagawa ng mali, buhay pa rin. Lugi naman kayo kung walang pagpapatawad. Halimbawa, nagkamali ang asawa nyo, hindi nyo pinatawad. Mabuti sana kung mamamatay na kayo ngayon at siya rin. Di tapos na. Mabubuhay pa kayo ng 30, 40 years. Mabubuhay pa siya ng 25, 30 years. At sa lagay yung natitirang buhay nyo, wala na kayong gagawin kundi mabuhay sa anino ng naggaring pagkakamali. Sisihan na lang lagi, mag-aaway na lang kayo, hindi na kayo babalik sa normal. Sayang ang mga buhay nyo. Kaya napakahalaga nung nagpapatawad, humihingi ng tawad, at napapatawad. Kasi, nalilimitahan natin yung damage. Damage control. Sasabihin natin, ay nasunog na ng kapraso ang palda mo, itapon na. Hindi, di kupitin natin, gawin nating kung ano, bandana. Pwede pa. Huwag itapon buo. Kasi kung dahil sa ating pagkakamali, itatapon tayong buo, walang matitirang di itinatapon. Di ba kung minsan may mangga, may kaprasong bulok na part, tanggalin. Meron pang makakain kang kapraso na tira, hindi itatapon mo ng lahat. Parehong lugi pag walang forgiveness. Parehong lugi pag walang second chance.
Meron po tayong mga kilala, mga mag-asawa, nagkamali yung isa. Di na pinatawad doon sa loob. Pero pinatawad sa labas kasi nakakauwi rin, magkasama rin, kumakain together, isang bahay. Pero di na bumalik ang samahan, ang lamig-lamig na, torture na pagkakasama mo, hindi enjoy. Why torture your life? Kung may natitira pa kayong mga panahon sa buhay, there has got to be another chance. Kung hindi kayo marunong magpatawad, hindi niyo na binigyan siya ng chance na makabawi, kawawa naman siya. Pero kawawa rin kayo. Lalo kayo nagkamali na ayaw niyong bigyan ng chance, mahal niyo sa buhay. Hindi niyo nun pwedeng iwagwag forever. Nandyan din. Magsasama rin lang kayo. Gandahan na. Magpapatawaran na rin lang. Ganap na. Para yung buhay magkaroon ng maximum happiness. Mahirap yung magkasama tapos hindi masaya. Proverbs 15:17. Better a meal of vegetables where there is love than a fattened calf with hatred. Wala nga namang kwenta yung masarap na mga pagkain, mga maririwas ang pamumuhay, tapos hindi masaya ang samahan. At usually, hindi nagiging masaya because you don't give another chance. Why else do people need another chance? Because we live only once here on earth. There is no second earthly life. You only have second chances. Hebrews 9:27, man is destined to die once. So we live only once on earth. Whatever love we can give it now dahil wala nang ibang chance. Yung sasabihin yung I love you, sabihin nyo na. Yung ipapatawad nyo na. Yung iaabot yung kape, iabot nyo na. Yung ibibigay nyong pera, ibigay nyo na. Hindi kung kailan na matay na, iiyak-iyak kayo doon sa puntod. Naku, bibigyan ko pa naman ng nanay ko ng damit, namatay na. Bibigyan ko pa naman siya ng ganito. Ipapasyal ko pa naman sana. You know, intentions are nothing. One good act is better than 1,000 good intentions. So kung gusto niyong mahalin niya ang tao, mahalin. Give your love now. Receive love now. Because We may never love like this Diba? again. baka wala ng chance, namatay na. Lumubog na ang barko, nasunog na yung building, nagka-heart attack na, iiyak-iyak ka. There's nothing more vain or bitter than a person possessed by regrets for not having loved enough and now there's no more chance. Kaya marami po mga anak, sobrang makahagulgol sa puntod ng mga magulang. Paano? Mula nung nag-asawa, nilimot na yung magulang. Sige, papasyalan ko rin si nanay. Oo, ibibili ko rin siya. Pero nung namatay na, tsaka ka lang dumating. Kaya marami po, nakakauwi lang pag may burol. Yan ang hirap kuminsan ng nag-abroad. Ang uwi mo, burol. Ngayon, pag umuwi ka at hindi pa natuloy mamatay, mag-uusap kayo, uy, pag namatay, hindi na ako uuwi. Ang pamasahe ang mahal eh. Dahil ang lapit-lapit na siguro kailangan ko nang bumalik. Ang hirap. Ang dami mo pa daw anak, wala ka rin mabilang pag naghihingalu ka. Kaya dapat alam nyo, pag may chance magmahal, magmahal na. Yung mga anak nyo ngayon, habang nasa poder nyo, mahalin nyo na. Baka pag nag-asawa, magpunta na yan sa Spratly Island, di na kayo balikan. We may never love like this again. You don't hold tomorrow. Hindi nyo pwedeng ipangako, bukas mamahalin kita. Buhay pa ba kayo bukas? O buhay pa ba siya? You don't know. That's why whatever love you can give it now. Baka meron sa inyo gusto na tuloy lumipad ngayon, umuwi na agad sa probinsya, puntahan niyo yung mahal sa buhay. Dahil you may never love again. You don't know. You cannot boast about tomorrow because you do not know what tomorrow may bring forth. Ano pa? Ang pwede nating pag-aralan about second chances. About giving people another chance. We should give people another chance. Why give people another chance? Why forgive? Because God says so. Sabi ng Diyos. Yung pa lang, dapat ka na mag-forgive. Dapat ka na magbigay ng second chance. Matthew 18:21-22. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times? Medyo mayabang si Peter. Kasi sa tradition ng Israel, you forgive 3 times. Bida ka na nun. So, times 2 niya, naging 6, plus 1 pa 7. Pero sabi ni Lord, Jesus answered, I tell you, not 7 times, but 77 times. You know, the 7 here, symbolic of perfection, meaning walang hanggan, walang katapusan, walang patakarang pagpapatawad. So, nagpapatawad tayo, nagbibigay tayong chances, because God says so. Also, because you too need forgiveness.
because you too need another chance. Don't burn the bridge over which you too must pass. Matthew 6:14-15. For if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. So if you don't give people second chances, God will not give you second chances. Sige, you may not forgive, only be perfect. So that you will not have to need God's forgiveness. But as long as you need God's forgiveness, then you forgive. As long as you yourself will need another chance, you give it to people. Don't deny them what you yourself will want and need. Napakahalaga. Why else do we forgive and give people another chance? Because you need people, though they commit errors. Nagkamali ang asawa nyo, pero kailangan nyo pa rin naman siya sa buhay nyo. Eh di patawarin nyo. Kesa nandyan nga siya, di nyo pinapatawad, kailangan nyo pa rin naman, nagtutulungan kayo, pero hati ang puso, walang sarap. Not to forgive is to deny yourself. Not to give another chance is to deny yourself. Because when you don't give people a chance to love you again, to be good again, then you lose. So kung meron po bang ipis sa inyong noo, babarilin niyo ang ipis? Patay ang ipis, kayo rin. That's what happens when you kill people who are close to you. And I don't mean physical killing. When you don't forgive them, when you deny them a chance, you also kill a part of yourself. At meron ganun mga tao, kumisan sadista eh. Ma-prove ko lang sa anak ko na nagalit ako sa pag-aasawa niya, hindi siya makakaakyat sa bahay na ito. Makakaakyat din naman pag naghihingalo na. Bakit nagpatagal-tagal pa? Meron po akong ganyan mga kilala. Hindi talaga tinanggap. Pero nung naghihingalo na, ipinatawag din. Biruin ninyo mga 25 years na buhay na sayang yung kanya, na sayang yung sa malsabol. Hindi nagpatawad agad, magpapatawad din lang pala. If you cannot forgive because you are holy, forgive at least because you are wise. Because you lose. You lose. So do not shoot the insect on your head. When there are rats in the ship, you kill the rats. You don't sink the ship. So when there are errors in the relationship, forgive it, charge it to the Lord, get on with life. Why? Because your loved ones are not perfect. Neither are you. We have to live with our imperfections. It's part of living. What about receiving another chance? Meron na tayong giving. How do you receive another chance? How does one receive another chance? You have to repent and seek forgiveness. We've got to be humble enough to repent, verbalize that repentance, seek forgiveness. Hindi pwedeng understood na. Inabutan ko na siya ng kape, understood na yun. Say sorry if you have to say sorry. Nagpapakumbaba na rin lang kayo, lubusin nyo na. Matthew 5:25. Settle matters quickly with your adversary who is taking you to court. Do it while you are still with him on the way, or he may hand you over to the judge, and the judge may hand you over to the officer, and you may be thrown into prison. In other words, makipagkasundo sa ating mga pinagkamalian. You will minimize the pain, the sorrow, the retribution. How else do you receive a second chance? You should show fruits of repentance. Kaya nga sabi ng kanta, one more chance. All you ask is one more chance to break my heart. Yan, one more chance. Paano? To break my heart again? Kaya sabi, show fruits of repentance. Na nagbago ka na nga. At meron ka intensyon na talagang patuloy na magbago at hindi na bumalik sa dati. Ano nga daw ba yung romantic meaning of forgiveness? Forgiveness is not forgetting, sabi nila. Forgiveness is the renewal of a willingness to be hurt again. Yun ang tunay na forgiveness. Hindi, sige, patatawarin kita pero huwag mo na uulitin. Hindi daw yun. Conditional forgiveness. Eto ako, saksakin mo muli ang aking puso. 7 punya lang ilagay mo dyan. Pasabugan mo ako ng granada. Heto ako, welcome ka uli. Yun daw ang tunay na forgiveness. Tulad ng ibinibigay sa atin ni Lord na forgiveness. So nyo, mahirap magpatawad. Totoo, pero mas mahirap di magpatawad. Tingnan nyo at suriin ang lahat ng taong kilala nyo.
Lugi yung nagpatawad. Nasasabihan pa na sari-sari mga bansag. Pero suriin nyo lahat ang kilala nyo. Yung hindi nagpatawad, di ba mas lugi? Yung mga mag-asawang naghiwalay na forever dahil sa isang pagkakamali, di ba they ended up mas lugi? Kesa sa sabi, ano ka ba? May sira ka ba? Patawad ka ng patawad, balik ng balik yung asawa mo. Pero mas masaya naman siya. Kesa sa pininindigan na ayaw na. Except for very, very few cases. It's true. But if you would like to receive forgiveness, you've got to show fruits of repentance. Pati nga yung mga gusto magpabaptize, hinahanapan nun eh. Sabi sa Matthew 3:8, produce fruit in keeping with repentance. And then of course, how do you receive a second chance? Seek forgiveness and seek another chance. Be humble. Humingi ng muling pagkakataon. Because of imperfection, people make mistakes. Ang anak nyo magkakamali. Ang asawa nyo magkakamali. Tayo magkakamali. Magulang nyo magkakamali. Kaibigan, employer, employee, lahat nagkakamali. Forgiveness, not perfection, is the key to happiness. Pag hinanap nyo sa kapwa nyo, perfection, di kayo sasaya dahil hindi totoo yun. Walang perfect. Pero pag willing tayo mag-forgive, then we will be happy. Huwag kayong maghanap ng perfection, you will be miserable. Good is enough. Very good, you should already be very thankful. Excellent, wow, super thankful. But there's no such thing as perfection. And if there's a perfect person, huwag na huwag kayong sasali sa buhay niya. The moment you join his or her life, the perfection is lost because you are not perfect. Ang mapaghanap masyado, nagiging miserable. At pati siya, miserable. At yung taong nasa paligid niya, nagiging miserable. Dapat po, lagi tayo nagpapatawad. Lalot ito yung may kasangkot sa ating mga taong hindi naman pwedeng iwagwag at tanggalin sa buhay natin. Couples should be very forgiving to each other because no matter what, kayo ang mag-asawa. Parents and children should be very, very forgiving to each other. Dahil hindi na napapalitan ng relasyon nyo kahit anong magunaw man ng mundo, kayo ang magmagulang. Hindi na yun napapalitan. Brothers and sisters, mga magkakapatid, hindi na yan pwedeng palitan. Permanent ang relationship na yan. Kaya gandahan na lang. Pag nagkakamali, sige, patawarin, pagandahin uli. Pag nagkamali, humingi ng tawad. Dapat ang theme song ng mga hindi pwedeng magtanggalan sa isa't isa ay I must forgive you, ganyan. and you must forgive me too. Ganon. I must forgive you, you must forgive me. Otherwise, anong gagawin? Maghihiwalay tayo? Magtatanggalan na tayong relasyon sa buhay? No. I must forgive you, you must forgive me. People need another chance. Give it. Think of people that need your forgiveness, that need another chance from you. Don't withhold it. Don't burn the bridge over which you too must pass. But be discerning and be wise. Kailangan wise tayo pag nagpo-forgive, wise tayo pag nag-handle ng mga taong laging may tendency mag-repeat ng mistake. We also learn to protect ourselves. But do not be too wise to the point that nothing na lang natira sa inyo. Matthew 10:16, be as shrewd as snakes and as innocent as doves. Second chances, give it. Second chances, receive it. God is the God of second chances, and third chances, and infinite chances. Ano pong sabi ng sumulat ng Psalm, sa Psalm 32, verse 5? Then, I acknowledged my sin to you, and did not cover up my iniquity. I said, I will confess my transgressions to the Lord, and you forgave the guilt of my sin. So merong forgiveness. Psalm 65:3, when we were overwhelmed by sins, you forgave our transgressions. Nakita niyo po yung mechanics ng forgiveness. God is perfect. To have fellowship with God, man must be perfect. But man committed a mistake. He's not perfect anymore and cannot be perfect again. So what did God do? He paid for the sins of man. He gave His own blood and His own forgiveness so that through His grace, man is made legally perfect again. Kasi otherwise, maghihiwalay na tayo ng Diyos forever.
Ganon tayo kamahal ng Diyos. Gumawa siya ng paraan na magkabalikan, sukdo lang siya ang magbayad, magkabalikan lang. So paano tayo ngayon mag-aalis ng chance sa ating kapwa na magkabalikan? Samantalang usually, hindi naman tayo yung nagbabayad, nagpapatawad lang tayo. God showed us the way. May forgiveness because the only other alternative is separation forever. And you may not want that. Especially sa inyong asawa, sa inyong anak, kapatid, magulang, kaibigan. We've got to give people many, many chances. So anong kailangan na ibigay? One more chance, Yan. one more chance. All you ask is one more chance. Ano pa? I must forgive you. Isipin yung mga loved ones You nyo. must forgive me too. At pag ginawa natin yan, syempre maghahawak kayo ng kamay, tumataas ang buwan, may mga bitu-bituin, at kakanta tayo ng Together again. yan. Di ba? Ang saya. Lalo sa mga mag-asawa. Lalong-lalo sa mga mag-asawa. Remember, your only other choice, separation forever. Seriously, you should give people another chance. Kaya manugang nyo yan, na nainis kayo, nagkamali sa anak nyo. Usually, mga biyanan, ayaw magpatawad. No? O yung mga manugang, ayaw magpatawad din sa biyanan. Kaya kumisan, buong buhay na lang sila, may samaan ng loob. Mabubuhay din lang kayo, magkikita din lang kayo sa mga reunion, ba't hindi nila kayo mabuhay ng masaya? Gumawa ng paraan para mas sumaya-saya. Church, I'd like you to bow your heads before the Lord and think about these things. Kayo po ba, may nangangailangan ng another chance? Give it generously as we receive from God the same chances. Kayo, kailangan niyo po ba ng another chance from another person? Repent. Ask for forgiveness and show fruits of repentance. Huwag niyong paulit-ulitin na lang. Marami naman mga asawa, abusado, wala nang ginawa kundi humingi ng tawad, tapos mali uli, hingi ng tawad, mali uli. Ano kayo, nakikipagbiroan sa Diyos? God is not mocked. Whatever a man sows, he will reap. At sinasabi, if you remain stiff-necked for a long time, you will be destroyed beyond remedy. So tayo po'y manalangin silently. I'd like to ask you, meron ba kayong pinagkakaitan ng pagpapatawad, ng another chance? This is the time, the day, the hour, the minute to grant your forgiveness. God will be pleased. In fact, it is God's command. At kung kayo naman po ay umaabuso sa pagpapatawad sa inyo ng inyong kapwa, tigilan na ang pag-aabuso. Pahalagahan ang pagpapatawad nila, pahalagahan sila. And let us do what we should do and what we must do as responsible persons. As responsible spouses, children, parents, friends, whatever. Panginoon, salamat po sa pagpapaalala niyo sa amin. That because life is not perfect, then we should accept that there will be imperfections. And that part of that acceptance is accepting our loved ones for what they are, for who they are, and then helping them to become better and better. But first to begin by accepting them. Turuan niyo rin po kami, Lord, na ma-accept ang sarili namin. All the imperfections, the less than perfect qualities that we have. Teach us to have peace with ourselves and with you. And teach us to rely on you. Para, Lord, yung mga kulang namin, kayo po ang magpupuno tuwing na. We are praying for people who are here, hearing your words today, God. It's no accident that you want us to hear your word. It's because you want us to be happy. You want to restore our lives. So ang dalangin ko, Panginoon, sa bawat isa rito na nagkakait ng pagpapatawad at another chance sa kanyang kapwa-tao. Speak to everyone, O God. Let the power of your words fall softly, but encourage and empower us to do what is right, to forgive, to give people chances again. At sa mga nagkamali na, Lord, turuan niyo po kami na pahalagahan yung pagpapatawad nyo at pagpapatawad ng aming kapwa. We don't take it lightly that we respect our fellow men, that we respect the way they accommodate and forgive us by doing our best with your help not to repeat the same mistakes over and over.
Magpatawad po kami, Panginoon, yan ang kagustuhan ninyo. While heads are bowed and eyes closed before the holy presence of the Lord, I'd like to pray for some people. Meron po tayong mga kapatid ngayon na nahihirapan kayong magpatawad, magbigay ng second chances. But now you want to ask God for the power to forgive and to give people second chances. And to entrust your well-being to God, who is mighty and powerful and just. I want you to stand because we're going to pray for strength to forgive. Yung mga nahihirapan na magpatawad. Amen. Sino pa? May mga bitterness kayo, meron kayong mga sama ng loob, hinaharbor nyo sa inyong puso. Daladala nyo kuminsan against your own parents, against your own children, brothers and sisters. This is the day of freedom. Sabi ni Lord, come to me, all of you who are tired and heavy laden, and I'll give you rest. And lack of forgiveness is a very heavy load. You cannot harm others without harming yourself first. Anger is like acid. It hurts its container more than the one for whom it is being stored. This day is a day of freedom. The Lord says, come to me, I'll give you rest. Mananalangin tayo and God answers prayers. God answers prayers. Ang mga sama nyo ng loob, mga galit ninyo, mga hindi nyo pinapatawad, kahit maliliit, sometimes maliliit na bagay nakaka-deceive, pero hindi mo pala pinapatawad, maliit na bagay, kaya matabang ka sa isang tao, wala kang gana sa kanya, you're not very angry, but there's still little anger there. And God wants it all surrendered at the feet of Jesus. Marami mga tao nahihirapan kasi hindi nagpapatawad. Salamat, Lord, sa pagkilos niyo sa presence ng mga taong ito, sa aming kalagitnaan. Napakabuti niyo. You want to set us free. You want to empower people to be like you, very forgiving. Because only those who forgive can be free. Be free from hatred, from anger. Be free from bitterness. Be free from the memory of a person who has hurt you. Be free to serve the Lord. Be free to be happy. We're going to pray. Sino pa po ang gustong tumayo? It's a beautiful sight before the Lord. That we rise and say, Lord, here I am. I cannot do it on my own. But you can help me. Pagtayo nyo pa lang, nire-recognize nyo na that you need the Lord will help you. Huwag kayong mahihiyang tatayo. It is the Lord who is our witness. Panginoon, masdan nyo at kalugdan nyo po itong mga tumatayo sa inyong harapan. It's a small gesture from sitting down to standing up. What can it do? But it means a lot. It means, Lord, that we recognize that we need you. That we cannot forgive without your empowerment. It also means, Lord, that we recognize that we have been wrong for not forgiving. And so as we recognize this, Lord, may you forgive each one. Ihingin niyo po ng tawad sa Panginoon ang hindi niyo pagpapatawad sa kapwa. I cannot do that for you. You have to do it yourself. At sa paglapit sa iyo, Panginoon, ng mga taong tumatayo, you promise, ask and it will be given you. So now, Lord, in behalf of these people, I'm asking you for power. Empower each one standing before you today to forgive. To let bygones be bygones. To give people chances. Even themselves, to give themselves chances. To be happy again. To be joyful again. To live life to the fullest. At nawa sa pagtayong ito, Panginoon, recognizing our need for you. Let your grace come down from heaven and fill the hearts of everybody. Hipuin niyo, Panginoon, ipagkaloob ang kakayahang umunawa, kakayahang magpatawad. As you stand before the Lord, brothers and sisters, receive power from the Holy Spirit to forgive. Receive power from the living God, from the very throne of our Lord, from the heart of Jesus into your heart. Receive the grace to be gracious, to be kind, to be forgiving. Father, we thank you. We thank you. We believe, Lord, that you honor our prayers. In Jesus' mighty name. Let's be seated but remain quiet in the presence of the Lord because I like to pray once more. This time for another group of people. While heads are bowed, still before the Lord. Sino man sa atin ngayon ang nangailangan na ng pagpatawad, pinatawad na, pero nagkakaroon ng difficulty na mag-maintain ng isang buhay na maayos, lagi na lamang tuloy nangangailangan ng patawad, paulit-ulit na lang the same mistakes, and you want to recognize that before the Lord, and you want to be prayed for. God is here. We're going to ask Him for strength
so that you may not have to keep repeating the same mistakes and therefore not having to need to always ask for forgiveness. Tumayo ka, kapatid. I'm going to pray for you. The Lord is the source of power. Who else would like to stand up? Lord, sawang-sawa na ako sa mga mistakes ko. Sawang-sawa na ako sa paghingi na lang ng tawad. I want a change in my life. I want power from you. Na maging maiba na yung buhay ko. Hindi na lang laging sorry ng sorry. Kundi talagang makapamuhay ng mayroong kaayusan, katiwasayan, kapayapaan. Yes, praise God. Who else would like to say that before the Lord? When we recognize our weakness, we become strong because God becomes our strength. But when we pretend to be strong, we become weak because we are not able to get the Lord's presence and help. Sino ang nagsasawa na? Lagi na lang tayong sorry ng sorry for the same mistake. Sorry kay Lord, sorry sa kapwa, sa asawa, sa anak, sa magulang, sa kapatid. And you want a change. You don't want just forgiveness now, but you want a changed life. God is not a magician. He will not do it for you, but He can help you. He can give you the strength. If you're willing to be changed, you're willing to obey God, God can change us all. With our cooperation. Never without it. Because God gave us free will. Who else would like to stand? The Lord is glorified. So many people being honest. Recognizing that they're tired of having to keep repeating the same mistakes. Lord, look at your people. Look at the power of your words. What it does to people. People are standing up before you. Humbling themselves before us and before you, so that your name may be exalted, to give you the room to work in their lives. Father, I know that you are here. I'm very confident, Father, that this is your work. And so on behalf of these people, I ask you, as their pastor, I'm asking you, give these people the strength. Everyone standing before you, O Lord, give the strength so we don't have to fall into the same traps over and over. We don't have to fall into the same ditch over and over. People who are tired of having to go through this cycle all the time, Father, by your power in the name of Jesus, grant this power that can come only from you. Make a miracle, Father. As these people allow you to move, then move, O God. Let your will be done. As you stand, brothers and sisters, receive what you're asking for from God. He promised to answer prayer. He will never break that word. Receive that power. And never return to your mistakes. Never return to your sins. Let the Father always help you by the power of the Lord Jesus. Father, thank you for hearing this prayer. It's a simple gesture, but it means a lot. And you know, Lord, more than anyone, what it means to each one of us. As you stand, receive grace from the living God. Receive power to live victorious. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Why People Need Another Chance.
pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Labis-labis na pag-ibig ang sa'yo'y naghihintay. Pag sa puso'y tanggapin mo si Jesus na siyang buhay. Noon ng Diyos sa puso'y isang katang isip lamang. Ngunit ngayon siya ay katotohanan. Mayroon akong pag-ibig dito sa puso ko. Mayroon akong pag-ibig, nais kong ibahagi lagi sa inyo. Mayroon akong pag-ibig na hindi mamamatay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Mayroon akong pag-ibig, ito ay panghabang buhay. Pagmamahal mo sa akin o kahirap malirik. Dating sarado ang isip kay kitig. Mulian kang nakilala, ang pananaw na wasto. Sa kapwa-tao, nais mo. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw. Puso ko man maging isip, tigib lagi ng pag-ibig. Magsalita man, wika ng bawat tao. Ang pag-ibig ay wala, tila patingaw. Ang dalisay na pag-ibig ay mapagpahinuhod at hindi na nagkukulang kailanman. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay hindi nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati. Sa paglakbay sa aking buhay, di na nga maliligaw.
isip, dikit lagi ng pag-ibig. O Jesus, ang iyong pag-ibig ay huli na nagtatangi. Puso ko ay nagpupuri, tingin pagluwalhati sa paglakbay sa aking buhay. Di na maliligaw, puso ko man maging isip, dikit lagi ng pag-ibig. Puso ko man maging isip, dikit lagi ng pag-ibig. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kanlili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, magkapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, agapay sa paglalakbay. Kaibigan kang tunay, dagli ang karamay, kailanman di O Jesus, sa ulay
lalakbay, kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di mawawala. Ang nais mo'y kakalakan, kay Jesus matatagpuan. Kagalakang di magmamaliw, ngayon at magpakailanman. Kahit sa kabila man ang iyong pagdurusa, kung siya ang kasama, ay kayang magsaya. Kagalakan ang puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay, ang iyong paglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Kahit sa kabila man ang iyong pagdurusa, kung siya ang kasama, ay kayang magsaya. Kagalakan ng puso ay makakamtan, pag si Kristo sa buhay, ang iyong paglingkuran kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging naghihintay sa'yo, kay ganda ng mundo. Kung malalaman mo na siya'y laging nagmamahal sa'yo. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!